Are you blessed? Okay, make it higher. Microphone. Awitan pa lamang, damanan natin ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Ang sarap noon na talagang pagka tayo tunay na sumasamba sa Diyos, sa tamang kaparaanan, bumababa po talaga ang Espiritu Santo. Yes. Kaya po, salamat sa Diyos at muli niyang ibinaba ang banal na Espiritu at pag-aawitan pa lamang ay talagang damanan natin ang presensya ng ating Panginoon. Let's give the Lord a big hand. Alam ko po ang Panginoon ay magbibigay ng ayuda. Alam niyo, pagka may mga pagbibigay ng mga ayuda at saka mga love gift at kung ano-ano pang mga relief assistance, ang mga tao nasa unahan lahat. Pero ako'y nagtataka Open po yung unahan. Open pa yung unahan, marami po sa unahan. Kaya siguro next time, punuin po natin yung unahan. Amen po ba? Para unang-una kayo sa ayuda ng ating Panginoon. Amen! Okay, basahin po natin muna ang Genesis chapter 3, verse 1 to 14 before I proceed. Pagpalain kayong lahat dito at saka yung mga nasa taas. Ang ahas nga ay lalong tusok kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain kayo. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, at huwag niyong hipuin, baka kayo ay mamatay. Sinabi ng ahas sa babae, tunay kang hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos sa araw na kayo kumain yun, madidilat niya ang inyong mga mata, at kayo magiging parang Diyos, at makakakilala ng mabuti at masama. Nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy, mabuting kanin, nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, pumitas siya ng bunga niyon at kinain at binigyan niya ang kanyang asawa kasama niya at ito'y kumain. Nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y hubad at sila'y tumahi ng dahon na puno ng ugas at igos at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanyang sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko yung tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Sinabi niya, sinong nagsabi sa iyo na ikaw hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyo, huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong kasama ko ang siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, anong inyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako ay kumain. At sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ang gayon, sumpain ang lahat, o sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, at sa higit sa bawat galit sa parang, at sa iyong tiyan ilalakad mo at sa alabok at ang iyong kakainin sa araw na iyon. Okay, pagpalain po ang salita ng Diyos. Tayo po sandaling manalangin at pabasbasan po natin ito. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Kami po'y nananampalataya, O Diyos, narito ka. At ang mga salita mo, ibibigay mo sa amin, uunawain namin, Panginoon, sapagkat ito'y pagkain ng aming kaluluwa at bayaan mong sa katututo po namin, lalo kaming magkaroon ng kaalaman, O Diyos, para sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Alam ninyo, kapag atin pong pinag-aralan ang New Heaven and New Earth, sabi po ng banal na kasulatan, ang bagong langit at bagong lupa, lalakad ka sa ginto. Pintuan ay puro perlas. Ang paligid ay puro brilyante na nanginginang. Nariyan lahat ang kagandahan at nagliliwanag sa kislap
ng lahat ng mga palamuting napakayamang bagong langit at bagong lupa. Yan po ang mamanahin po natin. Ang sabi sa banal na kasulatan. Yan po ang mamanahin ng lahat ng sumasampalataya sa Panginoon. Taas nga po ang kamay ng gusto magmana ng kaharian ng Diyos. Amen. So yan po ang mamanahin ng lahat. Pero hindi po lahat magmamana ng buhay na walang hanggan. I tell you the truth. Hindi po lahat pupunta sa napakagandang kaharian ng langit na punong-puno ng ginto at mga alahas. Hindi po. Hindi po lahat sapagkat maging sa panahong ito, bihira ang talagang nakakakilala sa Panginoon. Ito pong kasaysayan nila Eva at Adan ay napakahalagang maunawaan po natin sa buhay na ito nang sila ay magkasala. So, may pangalan po ba ditong Eva at Adan? Wala, no? Sino po dito ang pangalan Eva? Ako may alam. Adan. Ako din may alam, pero hindi ko na po sasabihin. Pagkat may pangalan bisa, magkasama ko sa trabaho noon. Adan. Yun namang aming kapitbahay noon. Eva. May pangalan pa nga akong Jesus. Dumadaan sa tapat namin yung Jesus. Ito nga sa inyo, sabi niya. Mate! Hindi ko matawag, Kuya Jesus. Tatawagin mo yung gano'n. Pare! Hindi ko matawag na Jesus. Kasi natatakot ako eh. Isipin niyo pangalan ni Jesus, ginaya pa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pagkatapos halos sa linggo-linggo, makikita mo lasing. So sa palagay po ninyo, at sa palagay ko po, ako na lang po, marami pong tao ang hindi pa po talaga alam ang buod ng istorya tungkol kila Eva at Adan. Noong sila ay bumaksak sa kasalanan dahil sa pagsuway sa Diyos, kahit itanong natin sa kanila. Marami po talagang hindi alam at walang alam ang mga tao na sila ay nandoon sa pagkabulid ng pagbaksak sa kasalanan, buhat ng magkasala ang unang nilikha. At hindi rin po alam ng marami na ito ay naging sumpa sa lahat ng saling lahi ng tao. Nung magkasala ang unang nilikha, sila Eva at Adan, yun ay naging sumpa sa kanila at yun ay naging sumpa rin sa ganang atin. Kaya nagmana tayo sa ayaw nyo at sa gusto. Nagmana tayo ng kasalanan sa orihinal na kasalanan. Kaya marami rin po ang hindi nakakaunawa ng mensahe nito sa ating buhay at itong binasa po natin na ang tao talaga ay bumaksak sa kasalanan yung unang tao. Hanggang ngayon, they could not explain. So listen, if this is the truth. Pakinggan po ninyong mabuti bago tayo pumalaot, ika nga. Maraming sa edukasyon at kaalamang pangsanglibutan nagtuturo upang ang tao ay mamuhay sa mataas na moral ng pamumuhay. Nariyan ang mga academic subject, history, economics, science, values, education. May nagmamaster pa po ng degree o doctorate pa. Nariyan pa rin yung iba't ibang referensya, aklat, kasaysayan, mga tradisyon hanggang ngayon na namamalagi at nananatili upang magbigay daw ng liwanag sa problema ng mga tao sa sanglibutan. Upang ang tao daw ay magtagumpay, sumulong, swertehin, pagpalain, gumaling sa sakit, sa mga karamdaman at kung ano-ano pa. At nariyan pa yung mga Chinese tradition. Naandyan ang mga anting-anting. Naandyan ang mga ritual. Naandyan ang mga superstitious belief. Naandyan ang tawas. Naandyan ang orasyon. Naandyan ang mga panata at iba pa. Can you say amen? Huwag niyo sabihin hindi kayo nagpapatawas kung wala pa kayo sa Panginoon. Ako po'y nakaranas magpatawas, yung kandila, iginagano sa tubig, tapos lilitaw, sasabihin ng albularyo, nako, mayroon ditong parang puno, nakita ko yung parang may tubig dito, nabati ka! Tama, mali? May alam din ng mga dalubhasa sa pag-ikot ng mundo, sa kalawakan, sa siyensya at agham, sa medisina, teknolohiya, at may nakakarating pa sa planetang buwan. Subalit ang hindi alam
ng napakaraming mga tao ay kung paanong ang tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos na dahil sa pagsuway ng unang tao, sila Eva at Adan, ito ay nagbunga ng tinatawag na kasalanan. Kaya sabi sa Romans 3:23, for all have sins and come short of the glory of God. Pagkat ang lahat ay nagkasala, lahat na nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At dyan pumasok ang paksang soteriology or study about human salvation na may kinalaman sa ating mensahe ngayon in regards to believers' legacy. Nadamay tayo sa ayaw mo sa gusto. Nadamay tayo. Pinalaya sila sa paraiso na dapat sana tayo ang isa sa mga laki sa paraiso nang basbasan sila ng Diyos at sabihin, kayo magpakaramit, kayo kalatan nyo ang buong lupa, magpalaanakin kayo. Wala pang family planning po, no? At dahil sa kanilang pagsuway, namana nga natin, since they disobeyed the Lord, kaya marunong din tayong mag-disobey o sumuway. Tandaan po natin, napakaganda ng mensaheng ito, pagka tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kapag wala kang Kristo, nananatili ka sa pagsuway. Pag si Kristo hindi mo pinananahanan sa buhay at puso mo, nakatali ka pa sa kasalanan. Kaya sinabi ng Panginoon, kalagan mo, Pedro. Kalagan mo ang mga tao. Ibibigay ko sa iyong susi ng langit. Ang sino mang kalagan mo sa lupa'y kakalagan sa langit. Ang sino mang talian mo sa lupa'y tatalian sa langit. Ito ang salita ng Diyos. You must believe in the Word of God. This is very important for your salvation. This is the key of salvation that has given sa mga apostol upang ipangaral sa mga tao na liligaw ng landas. Sabi ng Panginoon, hindi na unawa ng maraming tao, Peter, I will give the keys in heaven. Pagkatapos kasunod na, go! And preach the gospel to all nations. Go! Ito ang susi. Kaya pinangahayo ang mga tao na dapat maunawaan ng mga tao, hang sumpa, ginawa ni Kristo, hinugasan tayo, siya ang tumubos, siya ang namatay sa krus, upang ang lahat ng nagkakasala mawala sa sumpa. Subalit ang tanong ay ito hanggang ngayon sa napakaraming mga tao. Tinanggap mo na ba sa Jesus upang makalagka sa sumpa? Kaya tingnan niyo yung bata, for example, hindi naman pinalalaking hindi mabuti. Maliit pa yan, napipingot na. Lumalaki ng lumalaki. Makita niyo, minsan nakikipag-away, nakahataw ko noon. Minsan, pag nagmumura pa, kalit-liit pa. Why? Kasi, namana ang pagsuway. Habang lumalaki, yun ang tinatawag na days of accountability. Ang mga tao, tumitino ng tumitino, pero walang alam sa salita ng Diyos. Kailangan mong tanggapin ang Panginoon upang makalagkas sa sumpa. Unless hindi mo tinatanggap ang Panginoon, ikaw ay patuloy pa rin nasa sumpa. Kaya pag tinanggap mo ang Panginoon, ligtas ka na, kalag ka na sa sumpa, si Kristo na ngayon na nabubuhay sa iyo, ikaw ngayon ay nagiging bagong nilalang. Sabi 2 Corinthians 5:17, sino mang na kay Kristo, nagiging bagong nilalang. Ang dating mga bagay nagsilipas na, at narito sila'y pawang naging mga bago. Because ikaw ay pinagaling at pinatawad at binago ng ating Panginoon Jesucristo. Let's give the Lord a big hand. Kaya pag wala tayong Kristo, maghahari sa buhay natin ang pagsuway. Pero kapag nasa puso natin ang Panginoon, susunod tayo at hindi tayo susuway. Dahil sa sandaling tayo ay sumuway, ito ang tinatawag na disobedience na ginawa nila Eva at Adan. Okay, tingnan niyo muna. I just want first to tackle the first point, disobedience. We inherit disobedience. Tingnan ho ninyong mabuti. Pag tayo'y sumusuway, tatanungin ko kayo sa Diyos, kanino kayo sumusunod? Sige nga. Pag tayo'y sumusuway, kanino kayo sumusunod? Dalawa lang eh. Para pag sinabing, dalawa lang ang pupuntahan, langit
impyerno. O tanong, pag sinusubay mo ang Diyos, sino sinusunod mo? Kanino tayo nakikinig? Ito ang liwaliwanag Nabasa natin sa banal na kasulatan Nakikinig tayo sa mandaraya, katulad ng naranasan nila Eva at Adan. Nakikinig tayo sa sinungaling, katulad ng naranasan nila Eva at Adan. Sumusuway tayo sa kaaway ng Diyos. Sa makatuwid, nakikinig tayo sa devil. Hindi sa Diyos. Once na itong laman na ito, hinihila ka sa kasalanan ng humihila sa iyo, devil. Hinihila ka ng Panginoon, hinihila ka ng Panginoon sa kapananan. Para malayo ka sa gawa ni devil. That is a very simple logic and very practical message. Tunay bang sinabi ng Diyos? Sinungaling Tunay ba sinabi ng Diyos? Sabi ng devil, magkakakain. Para pag sinabi ng Panginoon, tunay ba? Hindi masama yan. Tunay ba kapag kayo gumawa nito? Malalayo ko sa Diyos? Hindi totoo yan. Hanggang ngayon. Tunay ba kapag ako'y narahuyo, may asawa na ako, tapos papatol pa ako, kasalanan ba? Marami pang ibang kasalanan. Tunay ba pag nagbisyo ko, hindi ba masama ito? Tunay ba pag minura ko yan? Minsan lang naman ako'y nagkasala. Sabi ng Diablo, katukso-tukso, talaga ba? Huwag kang kakain, huwag huipuin, baka ikay mamatay? Tunay bang sinabi ni Diyos na ikay mamamatay spiritually, ikay mamamatay physically, kaya namamatay tayo? Kakaiba ang tao kung ano ang ipinagagawa, hindi ginagawa. At kung ano ang ayaw ng Diyos na ipagawa, siya namang ginagawa. Tama po, mali. Tingnan nyo, halimbawa lang po, magbibigay lang ako ng ilan, Halimbawa ng pinagagawa ng Diyos sa atin. Magpakasipag ka sa gawain ng Panginoon. Malapit na ang Panginoon Dumating. Hindi natin alam, one of these days. Baka maghuhukom na, hindi natin alam. Maiwan po tayo dito. Pagkatapos magising na lang po tayo, hinatulan na tayo sa impyerno. Pinagagawa ng Diyos sa atin, magpakasipag ka sa gawain. Iniutos ng Diyos sa atin, ibigin mo ang iyong kapatid sa pananampalataya at huwag mong siraan. Iniutos ng Panginoon sa atin, maging bukas palad tayo sa Panginoon, tumulong tayo sa nangangailangan para tayo mismo ipagpalain. Iniutos ng Panginoon, ituwid mo ang iyong pananampalataya hanggat may panahon. Ano ba pinaniniwalaan mo, relihiyon? Ano pinaniniwalaan mo, tradisyon? Ano pinaniniwalaan mo, ritual? Ano pinaniniwalaan mo, sarili mong effort o kakayahan? You cannot save by your own self. Even the religion will never save you. Ito po, napaka-importante na pinagagawa sa atin. Napakarami. Pagpalagay na lamang itong Sabat. Anong sabi ng Panginoon? Honor the Sabbath day. Honor the worship day. Paliwanag ko po sa inyo, kaya napakahalaga pag tayo sumasamba. That this Sabbath day was also instituted in paradise noong dispensation of innocence ni Eva at Adan. Even in the most white clothes, strict regulation were laid down regarding its observance. And also, it was considered very holy because it was made for man as a day of rest. And refreshment, of course, of the body and blessing of the soul. Yung Sabat na ito, unawain niyong mabuti, baka makakadinig kayo ng mga Sabadista at sasabihin sa inyo, Sabado. Kasi consider, sabi nila, Sabado kayo sasamba. Yung Sabat po na Old Testament, from Old Testament, yung sinasabing Sabat na sasambahin mo sa araw ng Sabat, sasamba ka doon sa araw ng kapahingahan, tumama po ito ng Sunday. Sumasamba ang mga tao dahil sa Sabbath day. Ngayon, sumasamba ang mga tao dahil kay Kristo. Yun ang kapalit, converted from Saturday to Sunday. Tumama kasi ang Sunday sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Sabi sa Matthew chapter 20 verse 1, hindi Sabado. Dahil namatay siyang Biyernes, after 3 days,
He was resurrected. At dahil sa pagkabuhay, nagkaroon ng kabuluhan ang ating pananampalataya at katubusan. Ayon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 14 to 17. Kaya linggo tayo sumasamba. Tingnan nyo. Inilibig, siya'y muling nabuhay, 3 araw. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan. Kung kaya nga nung mabuhay ang Panginoon, siya ang sinasabing Panginoon ng Sabat. Kaya Sunday, tayo nananambahan ngayon at we consider that Sabbath day is Sunday because of the power of resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi ni Jesus sa atin, naging biblical foundation of Sabbath, at siya rin Panginoon ng Sabat upang magkaroon ng kabuluhan ang Iglesia na itinayo, na siya rin ang nagtayo according to Matthew 16:18. Ang sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. Napakahalaga po ito. Kaya sinabi ko about Sabbath or Sunday worship, Diyos, sa mga sinabi ko nga, may sumusuway ba o wala? O tingnan nyo, bagamat meron tayo dito, may setas, may et cetera. Tapos tatlong beses tayo nag-worship dahil sa dami ng ating mga member. Mamayang 1:00, meron pa. Mamayang 3:00, hanggang gabi, meron pa. Pero marami pa rin ang hindi sumasamba. Can you say amen? Marami pa rin. Baka minsan isa kayo. So, kaya sabi ko nga, yung ipinagagawa, hindi ginagawa, at yung hindi ipinagagawa, at saka yun ang ginagawa. So, tandaan natin kapag tayo sumamba, Diyos lamang ang ating sasambahin. Habang tinutupad po natin yung inuutos sa Panginoon, sasambahin ninyo ako, Diyos lamang po ang ating sasambahin. Ito pa rin yung pagkakamali ng iba. Sumasamba nga ng Sunday na nga. Hindi naman si Kristo ang center of worship. Sumasamba nga ng Sunday na nga. Hindi naman si Jesus ang itinataas. Sumasamba na nga. Sunday. Pero ang nangyayari, hindi talaga si Jesus o ang Diyos mismo ang center of worship. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo na tinutukso siya ng demonyo sa Matthew 4:10, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Just imagine, si Kristo lamang ang iyong sasambahin. Ang Diyos lang ang iyong sasambahin. At ang sabi ni Jesus, ang Diyos lamang ang iyong paglilingkuran. Tanungin niyo mga unbeliever, ang dami pinaglilingkuran. Punta kayo sa bawat bayan, iba-iba. Punta kayo sa Tansa, iba. Si Austin, punta kayo sa... Ang daming pinaglilingkuran. So sa mga pangyayari sa buhay nila, Eva at Adan, ayon sa ating teksto, tingnan po natin mabuti. Naniwala sa iba sa paliwanag ni Taning ng Devil. At si Adan naman naniwala kay Eva. Dumating sa buhay nila ang tinatawag na lust of the eyes and lust of the flesh. Yan ang hirap minsan. Narahuyo sila, naakit sila, natukso sila, nabighani sila, nagayuma sila, at sumuway sila. At dahil sa kanilang pagsuway, ito ay nagresulta ng kasalanan na minana ng salit-saling lahi. Natukso ang dalawa at ang nanukso ang devil. Di lalo na pala kung katulad ngayon. Andyan ang beer house, andyan ang sugalan, andyan ang sigarilyo, andyan ang alak, andyan ang mga magagandang lalaki at babaeng, yung iba, mga prostitute. Andyan ang devil na nanukso. Pero hindi umubra kay Kristo. Tingnan yung mabuti, bago tayo pumalaot sa Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Sulat nyo na lamang po. Tingnan ho ninyo nung tuksuhin ang Panginoon. Example po si Kristo. Katatapos-tapos lang pong mag-fasting ng ating Panginoong Jesucristo, umentra na kaagad ang demonyo. Kung kailan ka gumagawa ng mabuti, tandaan po ninyo, kung kailan ka gumagawa ng naayon sa kalooban Diyos, dyan papasok ang dyablo. Kasi hindi naman papasok ang dyablo doon sa mga anak na ni dyablo Sa totoo lang po. Hindi. Ang talagang tinitira ng dyablo, kayo, tayo. Wala na silang titirahin pa sa sirana. Tayo mga buo, hindi yun ang gustong-gusto ng dyablo na wasakin. Naunawaan nyo? Are you getting me? Hindi na wawasakin ng dyablo yung mga pananampalatayang wasak na sa mata ng Diyos. Ang wawasakin ng demonyo, yung hindi wasak.
Yung buo. Sa mata ng Diyos, tayo buo. Kaya katatapos na mag-fasting ni Kristo, napakagandang halimbawa, sabi ng demonyo, gawin mo yung tinapay, yung mga bato, gawin mong tinapay. Kung kayo, gutom na, katulad ng Panginoon na 40 days and 40 nights, nag-fasting, ang sagot ni Jesus, alam nyo, basahin nyo, John 6:51, ako ang tinapay na bumababang galing sa langit. Paano sasabihin? Gumawa ka ng tinapay, mismo sabi ng Panginoon, ako ang tinapay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino may kumain ng tinapay na ito, mabubuhay magpakailanman. Umentra na naman ang diablo. Sige nga, tumalong ka dyan, magpatihulog ka para ka bumaksak. Yan ang gusto ng diablo. Bumaksak tayo sa pananampalataya. Mawala tayo sa presensya ng Panginoon. Mahulog tayo, mag-backslide tayo. Mawala tayo, manlabig tayo. Yan ang gusto ng diablo. Kasi nga, tumalong ka, magpatihulog ka. Aalalayan ka naman ng iyong anghel. Aalalay ang mga sugo ng Diyos. Gustong-gusto ni Taning bumaksak ka. Gustong-gusto ni Taning mahulog ka sa biyaya. Yung kasalanan ang babaksakan mo kapag sumuway ka, yan ang gustong-gusto ni Taning. Itong mga mensaheng ito, alam nyo, napakahalaga. Na ma-realize po natin patungo sa spirituality at spiritual maturity na kinakailangan pala laging nakatayo kay Kristo. Kaya pala sinabi ng Panginoon, itatayo ko. Gusto pala ng Panginoon talaga sa batong ito, yung hindi ka matitinag kapag ka nakatayo ka sa Panginoon, ano bang pagsubok ang dumating sa buhay mo? Kaya sabi ng Panginoon sa Romans chapter 11 verse 22, mga alagad, mastan mo nga ang kabutihan ng Diyos. Ang kabaksikan ng Diyos. Ang kabaksikan sa nangahulog. Ibig sabihin, bumaksa ka na, humiwalay ka na. Wala ka na yata sa Panginoon. At ayaw na mangyari ito ng Panginoon sa buhay mo. Kung ikaw wala pang pagkakilala kay Kristo, baksa ka pa hanggang ngayon. Don't tell me that you are still alive. You are spiritually dead. Wala ka pang presensya ng Panginoon sa buhay mo, hindi mo tinatanggap ang Panginoon. Nakala mo ligtas ka, bakaling dumating ngayon ang Panginoon. Nakala mo ba, dahil dadalhin ng Panginoon sa buhay na walang hanggan? You are still spiritually dead, although you are physically alive. Kaya sabi, mastan mo ang kabutihan ng Diyos. Ang kabaksikan ng Diyos ay sa nangahulog. Datapat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung there is a preposition, kung sana maunawaan natin ito. Kung conditional, mamamalagi ka sa kanyang kabutihan sa ibang paraan, ikaw ay puputulin. Alam nyo, sagot ng Panginoong Jesucristo, nang sabihin pa ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang kaharian ng langit. Ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan dito. Ibig sabihin, ibibigay ko sa iyo lahat ng karayang dito. Kung luluhod ka at sasamba ka sa akin. Ang sagot na Jesus, yung binasa ko kanina, ang sabi ng Panginoon sa diablo, sa Diyos ka lang sasamba at siya lang ang iyong paglilingkuran. Why? Because only God is the source of everything we need. Hanggang ngayon, siya ang pinanggagalingan ng lahat ng ating pangangailangan, lalong-lalo na po ng ating kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating yung gusto ng blessing, pakita sa kamay. Yung gusto po ng blessing, yung ayaw po ng blessing, pakita sa kamay. Walang tumaas. Bakit po? Kasi gusto natin ng blessing. Can you say amen? So if you want blessing, serve and worship God always. Amen? Magsamba po tayo, maglingkod po tayo. Luwalhatiin natin ang Panginoon. Sumamba po tayo lagi. Matapos ang lahat ng gawa, sa Acts chapter 2 verse 3, ang sabi po rito, nagpahinga ang Panginoon at binasbasan niya ang araw na kapahinga na pinangilin para ilaan sa tao sa pagsamba. Anong sabi? Pag pala sumasamba ka noon,
Noon, ang kahulugan ng Sabat nung araw, binabasbasan ka ng Panginoon. Just imagine, pagpapala tayo, sumasamba sa Panginoon, binabasbasan din tayo ng Panginoon kahit sa panahon ito. Because we consider na nagkaroon nga ng pagpapalit, yung Saturday naging Sunday, nagkaroon ng conversion. Pagka pala sumasamba ka, binabasbasan ka ng Panginoon. Sus, ang sarap paspasan. Napakaraming pagpapala pag binasbasan ka ng Panginoon. Dahil tinutupad natin ang pangingilin, paggalang at pagtalima sa pagsamba. Kaya sabi sa Hebrews chapter 10 verse 35, huwag ninyong pabayaan ang pagkakatipon-tipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan kayo sa isa't isa, lalo't na mamalas ninyo, nalalapit na ang paghukom. Yun ang meaning niyan. Malalapit na ang araw. Lunes, gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Martes, magtrabaho ka. Kung ikaw'y nagtatrabaho, gawin mo lahat ng gusto mo. Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, gawin nyo na lahat. Ang gawaing bahay, kung ano-ano pa, maging ang paghahanap buhay ninyo, kasama ang Panginoon, subalit pagsapit ng araw ng pagsamba. Samahan natin ang Panginoon sa diwa at araw ng kanyang kapahingaan kasama ang kanyang presensya. Magpahinga naman tayo sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Let's give the Lord a big hand. Kaya sabi ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin. Basahin nyo kahit yung Matthew chapter 11 verse 28 to 29. Magsiparito kayo sa akin. Ay, ibig sabihin, paglingkuran nyo ako, hali kayo. Kayong nagpapagaan at nabibigat ang luba at kayo aking papagpapahingahin. Magaan ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Subukan po ninyo lagi. Sumamba ka, payang-payang-payapa ka paglabas mo. Awitan pa lang, parang ang saya-saya na walang bigat ng loob mo. Kasi kasama natin ang Panginoon sa araw ng pagsamba na siyang kapahingahan ng ating mga bigat sa buhay. Palakpakayaw talaga natin ang Panginoon. Talaga pakabuti ng ating Panginoon. Malawak po ang talatang ito. Marami tayong itatanggi sa ating sarili. Marami tayong titisin at papasanin at susunding mga salita ng Diyos that He don't want you to disobey. Huwag tayong sasaway. Tuloy-tuloy lang po tayo sapagkat ang sabi ng Panginoong Jesucristo ay maliwanag, I will give you rest. Kung si Adan, ang namana natin ay pagsuway kay Kristo, ang namana naman natin ay pagsunod at pagtupad sa mga salita ng Diyos patungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga sa mga mananampalataya sa huling panahon, fulfill the Word of God. Ito yung pagkain natin sa paglakad po natin. Sabi nga ni David, ilaw yan sa buhay mo. Liwanag yan sa landas mo habang lumalakad ka at mapalad ka kapag tinutupad mo ito. Revelation chapter 1 verse 3. Sapagkat kapag tinupad mo ito, malapit na ang panahon, mapalad ka ang sabi ng banal na kasulatan. Mapalad. Ang bumabasa, mapalad. Ang nakikinig ng mga salita ng Diyos at tumutupad sapagkat ang panahon ay malapit na. Kaya mamili po tayo. Tutuparin ba natin ang salita ng Diyos? O kung pipiliin natin ay mali, may kalayaan tayong pumili. Ngunit ang tanong, why God gave us freedom to choose right or wrong? Ito po yung pangalawa nating point. Why God gave us freedom to choose right or wrong? Bakit binigyan ka ng kalayaan? Upang piliin mo ang mali, upang piliin mo ang tama. Para subukin ang ating pananampalataya kung sa umpisa lamang po tayo tumutupad ng salita ng Diyos. O kung tinutupad po natin dito sa kasalukuyan habang tayo nabubuhay. May ganyan pong Kristiyano. Sa umpisa ang init-init na naglalagabla parang kugon. Pero ang dali-daling namamatay ang apoy ng Espiritu Santo sa kanyang buhay. May mga pangyayari minsan, born again na siya, salita na ng Diyos sa kanyang pinamumuhay. Nakipag-compromise sa sanglibutan hanggang sa sila'y naging mag-asawa. Nang mag-asawa na, sinasaway na siya para maglingkod sa Panginoon. At nadadala siya, sumusunod sa presensya ng kaaway. Kasi ang utak noon, utak devil. Aminin nyo hindi. Huwag niyo lang po sabihin, baka lalo kayong hiwalayan. Ito nangyayari, pag ganyan ng Kristiyano, sa umpisa lang espiritual, pag lumaon, pinipili na ang mali.
Tapos pagsubok daw. Bakit kaya nakatuwiran natin mga mananampalataya pag nakakadanas ng pagsubok? Pag nakakaranas ng kahirapan? Pag nakakaranas ng kung ano-anong trahedya sa buhay? Sinusubok daw lang. Pero ang totoo, hindi natin tinutupad ang salita ng Diyos. Ang totoo, kaya nakakaranas tayo minsan ng ganyan, pagkat hindi natin ini-apply ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Na habang sinusubok tayo, pinamimili po tayo kung gawa ng laman o kung gawa ng bunga ng Espiritu Santo ang ating pipiliin. Magkalaban yung dalawa. Kaya pinamimili ka kung ano ang iyong iibigin. According to Galatians chapter 5, verse 17. Pagkat ang laman nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu laban sa laman, at ang mga ito magkaaway, magkalaban. Itaw ninyo, nang sa ganon, nalaman natin magkalaban, nang sa ganon, magkaroon tayo ng desisyon na isabuhay at tuparin ang mga salita ng Diyos at tunay na papaghariin sa ating buhay si Kristo bilang tagapagligtas at piliin ang tama sa pamagitan ng ating kalayaan dahil malaya na tayo sa kasalanan. Sabi sa Romans chapter 6 verse 18, pinalaya ka na. Lalo na yung mga tumanggap sa Panginoon, pinalaya ka na. Huwag ka nang babalik pa. Kasi yung salitang sa original, pag iniligtas ka ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, pinalaya ka na, talikuran mo na kasalanan, ibig sabihin nun, metanoia. Ang ibig sabihin, diretso ang tingin mo, sing unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Huwag kang magbabackslide. Huwag kang tatalikod. Ang metanoia, lagi doon, nakaharap sa Panginoon. Kaya ang sabi, yamang pinalaya kayo sa kasalanan, maging alipin kayo ng katuwiran. And despite of trials and affliction na naranasan natin, ay ang pag-iingat ng Panginoon. Subalit ang kondisyon, pagtupad sa mga salita ng Diyos. Pagtupad sa kalooban ng Diyos. Pagtupad sa utos ng ating Panginoon. Kaya sabi sa Revelation 3:10, sapagkat tinupad mo ang aking pagtitiis, ikaw naman aking iingatan. Sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang lahat ng nananahan sa lupa. Hindi tayo exempted sa pagsubok. Kita nyo nangyayari maging sa gobyerno. Galing sa ating tax, pero kanilang ninanakaw. So hindi tayo exempted sa kahirapan. Hindi tayo exempted sa mga problema sa buhay. Hindi tayo exempted sa kalungkutan. Hindi tayo exempted sa karamdaman. Pero in spite of that, sinusunod, tinutupad natin ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa Revelation, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ano sabi ng Panginoon, ikaw, aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan. Kaya hindi puro prosperity. Ang imimensahe natin, hindi puro prosperity. Pagpapalain ka, yayaman ka. Maliwanag po. Darating ito sa buong sanglibutan upang subukin ang lahat ng nananahan sa lupa, lalo sa araw na malapit na ang paghukom. At sa mga dumarating na pagsubok sa ating buhay, ang tanong ng Panginoon sa ating katulad din ng tanong kay Joshua ng Israel sa Joshua chapter 24 verse 16, ito po ang tanong ng ating Panginoon lagi. Baging sa atin, ito po ang tanong ng ating Panginoon. Kung inaakala niyong masama ang maglingkod sa Panginoon, sabi ng Diyos, piliin mo sa araw na ito kung sino ang iyong paglilingkuran. I challenge you, my brother and sister, right now. Choose for yourself today whom you will serve. Sino paglilingkuran mo? Pero pa bang iba? Mga images ba ang paglilingkuran mo? Mga idolatrous people ba sasamahan mo? Kaya tanong ng Panginoon, piliin nyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. And the people of Israel answered God and said, God forbid that should forsake the Lord to serve other God. Malayo nawa sa aming pabayaan namin ng Panginoon dahil sa paglilingkod sa ibang Diyos. Hindi kami maglilingkod sa ibang Diyos. Ikaw lamang ang aming paglilingkuran.
Takot silang sumuway. Dahil alam nila ang Proverbs chapter 9 verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal na kaunawaan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Kaya nga yung patotoo ko sa inyo, sabi ng itang ko, Lolo, Apo, malamang abutin niyo ang paghukom. Ang Bible, pag-aralan mo, nandiyan nakasulat na lahat, matakot ka sa Panginoon. Alam niyo, ang isang napapunta sa puso ko na hindi ko makakalimutan, sa araw ng paghukom, sa impyerno ako pupunta pagka hindi ako nakuha ng takot sa Diyos. Kaya nung may mag-share sa akin ng gospel na aking pag kinokontra pa nung una, isinuko ko ang buhay sapagkat lahat ng ginagawa ko nasa salita ng Diyos. Kaya itiniwid ko ang buhay ko at pananampalataya sa Panginoon dahil sa takot ko sa ating Panginoon. Sumunod ako sa Kanya. May magiging resulta kapag hindi tayo sumuway. This is the last point. May magiging resulta kapag hindi na tayo natakot ding sumuway. Result of disobedience. Ano ang magiging resulta? Pakinggan po ninyo, malapit na po tayo magtapos. Nawawala ang tunay na blessing ng Diyos sa inyo. Tapos sasabihin niyo pagsubok, Lord, bakit parang tinutok? Bakit parang naghihirap ako? Bakit parang dumami ang kaaway ko? Bakit parang marami na inis sa akin? Bakit parang nag-born again ako at umiiwas sa akin yung mga kaibigan ko? Hindi totoo yan. Baka hindi nakikita yung mabuting patotoo sa buhay niyo kasi wala silang masasabi sa inyo kung maganda ang ating patotoo. At nakikita ang kaluwalhatian ni Kristo sa buhay mo. Pero kung born again ka, tapos yung ugali niya, ugali mo, pareho, talagang may masasabi sa iyo. Kaya yung bunga ng Espiritu, inward and outward. Inward, na andito, nakikita, ang testimony mo napakaganda. May hikayat nga sila, sa ganda ng patotoo mo, sasama ako sa iyo. Yung outward, ang ibig sabihin, meron ka namang nadadala na i-evangelize. So, nawawala ang blessing ng Diyos. Na dapat sana abot-abot ang mga pagpapala ng Panginoon. Financially, materially, physically, hindi ka nagkakasakit. Spiritually, hindi kailangan mawala ang blessing ng Panginoon sa buhay mo. Anong nagiging resulta ng pagsuhay? Bumabaksak ang buhay spiritual. Huwag na natin tanongin yung wala sa Panginoon. Ang sinusunod nila hindi sa Panginoon. Andyan yung mga ugaling babaero, lalakero, wala sa Panginoon eh. Lamang, diablo, ang umihila sa kanya, tuwan-tuwa pa nga siya eh. Pera, na siyang ugat ng lahat ng kasamaan, bilyonaryo na, gusto pa maging daan-daan yung kanyang bilyon. Dala-dalawa, tatlo na yung helicopter. Just imagine, may aeroplano, Pilipinong tao, helicopter at barko. Wala na talaga sila sa buhay spiritual. Kapag isang mananampalataya, bumabaliktad, nawawala at bumabaksak ang buhay spiritual. At dahil dito, nawawala ang presensya ng Diyos sa inyong puso at buhay. Just imagine that the presence of God is very powerful in our lives. Subukan niyo po, I'll pray. Lalo sa mga may sakit, lumapit po ko sa hipuin ko kayo. Huwag kayong magtataka kung bakit kayo na-slain. Because of the power of the presence of the Holy Spirit. Pero pag wala ka sa Panginoon, nawawala ang presensya ng Diyos sa buhay. Hiwalay na ang iyong ginagawa na dapat gawin bilang isang pinagong Kristiyano. At tinatalikuran na ng Diyos. Bagamat patuloy siyang nangaakit na siya'y bumalik sa pananampalataya. Samantalang ang mga taong ito talagang tumatalikod din sa Diyos at sa mga nagtutuwid at nangangaral ng salita ng Diyos. Tingnan niyo mga backslider. Papunta pala at lalapitan pa lang para i-counseling ng mga pastor. Hindi mala kung saan napupunta. Para bang ayaw ng makausap, makita ang mga kapatid sa pananampalataya. Brothers and sisters, before I end this message, si Kristo lang ang susi ng panunumbalik. Si Kristo lang ang susi ng panunumbalik ng tao sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig.
Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Jesucristo, kaya namatay siya sa krus at ibinigay ang kanyang buhay. God has extended His love and grace to fallen men. Nais ng Diyos na tulungan ng tao na makalaya sa sumpa ng kasalanan na minana natin sa pamamagitan ng Diyos Anak na siyang nagbubuo ng dugo para sa ating kalayaan. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 5 verse 19, kung paano sa isang pagsuway ay marami ang naging makasalanan o masuwayin. Gayon din naman sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang ating Panginoong Jesucristo, ang marami ay nagiging matuwid. Magiging matuwid lamang tayo sa Diyos kung tatanggapin mo ng totoo sa Jesus sa buhay mo. Yung totoong totoo. Baka napakatagal mo nang nakaupo dyan, hindi pa totoong totoo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Magiging matuwid ka lang. You will be justified by the blood of Jesus. Kung tatanggapin mo ng totoong totoo si Kristo sa puso at buhay mo, upang magkaroon ka ng karapatang ipagkaloob sa iyo ang pagiging anak ng Diyos at maging tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos. Kaya ang hamon sa ating lahat, remain with the giver of inheritance. This is our last in conclusion. Accept the giver of inheritance. You need Jesus. You have to accept the giver of legacy. Only Jesus has authority to give that blessing unto us. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo sa ating pagtatapos? Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Sabi sa John 15:5, ang nananatili sa Kanya at sa akin, siya'y magbubunga ng marami. Datapat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Brothers and sisters, accept the giver of legacy. Bago tayo magwakas, kaya challenge you, my brothers and sisters, my brethren, totoo ba si Kristo sa buhay niyo? Talaga bang nandito si Jesus? Narito ka, anong dahilan? Anong dahilan? Talaga mo si Kristo ang buhay mo. Ang priority mo. Ang lahat-lahat sa iyo. Gustong-gusto nating magmana ng buhay na walang gawing anak ng Diyos sa kanyang kaharian. Ano sa pakiramdam po ninyo? Ano sa pakiramdam po ninyo? At ang sabi ng Panginoon, ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, siya'y magbubunga ng marami. Datapat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Gusto nyong may magkawa tayo for the glory of God. Yung blessing ng Panginoon, yung pinamamanan siya sa ating hindi lang kaharian ng Diyos, kundi yung mga kapagpapala, samantalang tayo nandito pa sa langit. Maranasan po natin sa buhay na ito. But the condition, accept the giver of that legacy. At bilang mga anak ng Diyos, kasama tayo ngayon na takapagmana ni Kristo. Sabi sa Romans chapter 8 verse 17, at kung mga anak nga, mga tagapagmana ng Diyos at mga tagapagmanang kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, hallelujah. Feel the presence of the Lord. Feel the Holy Spirit. Holy Spirit, move! Close your eyes. Just feel the presence of God. Hallelujah, hallelujah. Lord, bumaba ka po sa amin. Lord, yung aming mga puso, panahanan po ninyo. Lord, yung hindi pa nakakakilala sa iyo, sa mga kaparaanan biblikal, na ikaw lamang talaga at wala nang iba ang aming dapat sambahin at paglingkuran, ha? At kilalanin bilang Panginoon at tagapagligtas ng buong sanglibutan. Ito na yung pagkakataon. Isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Isuko mo.
yung mga kantang I surrender all, it must be all, truly all, from head to foot. You have to surrender yourself totally before God.